A day in my life as a content creator, full-time mom. Hi guys! For today's video ay kukuha pala kami nito ng QCID. Kuha ko ng QCID guys dahil nga si Talia ay mag-i-enroll na sa school. At hindi mai-enroll si Talia guys kung wala itong QCID na to dahil nga maraming requirements bago ka makapag-enroll. At bago ang lahat guys, nag-ayos muna kami ng aming mga hitsura dahil nga ang sobrang init sa labas guys kaya ganyan naka-jacket kami. At pagkatapos namin mag-ayos, umalis na rin kami kaagad dahil nga tinanghali kami sa mga time na to. At itong kaibigan ko pa guys ay nagbibiro pa. Ay for the go. Bali magmotor lang pala kami nito ng aking kaibigan. Dahil nga may kukunin din siya sa barangay kaya ayan, nakikisabay na rin ako. Ay for the go. Ay, salamat! So yun na nga guys, paalis na pala kami sa mga oras na to. Ang una pala naming pupuntahan guys ay yung Purok Leader dahil nga maghihingi kami ng endorsement. Tapos guys, pagdating namin dito, wala pala yung Purok Leader at tinawagan ng asawa niya. Ang sabi sa amin ay pupunta na lang daw kami doon sa may sekretary. Dahil nga pwede naman daw yun magbigay ng endorsement. Kaya ay for the go. Wala nang atubili guys, pumunta na kami kaagad dito. At medyo malapit lang naman guys, pagliko mo ng ganyan, andyan na kaagad. At buti na lang guys, andito yung sekretary at akala ko ay umalis din. At nung pagbaba ko guys, sinabi ko kaagad sa kanya na kukuha kami ng endorsement para sa QCID tsaka itong barangay ID. Pati na rin ang police clearance. At boom, ito na nga yun guys, nakakuha na kami kaagad. At pagkatapos namin dyan kumuha guys, diretso na rin kami kaagad dito sa may barangay hall. Medyo malapit lang naman guys, kaso nga lang rush hour tong aming pagpunta. Balilabasan kasi ng mga estudyante sa mga oras na yan guys, kaya ganyan kadami ang mga tao sa labas. May nagsusundo ng mga anak. Pati tricycle guys, nagkasumpaki na sa mga oras na yan. Ay salamat! At buti na lang guys, motor tong aming sinakyan, kaya ayan, mabilis lang nakalusot. Kita nyo naman guys, napakadaming magulang sa labas ng school. Dahil nga labasan ng mga estudyante sa mga oras na yan. At itong aking kaibigan guys, kinuha niya yung gloves niya sa kamay dahil nga sobrang init na daw yung kanyang kamay. At pagkatapos niya magsuot ng gloves guys, dumiretso na rin kami dito sa may barangay hall. Konting kibot lang guys, sandyan na kaagad. Sobrang lapit lang kasi dito. Yun nga lang, napaka-traffic talaga sa mga oras na yun dahil nga rush hour. Bali magkatabi lang pala dito guys ang police station tsaka itong barangay hall. Ay saktong-sakto, yung kukunin ng aking kaibigan is police clearance. Bali magkatabi lang sila guys, ayan o. For the go. Pagpasok namin kaagad, binigay ko naman agad itong aming papel na dala dito kay ma'am. Pagkatapos niya makita guys, binigyan niya kami ng itong parang ticket na to. Iwan ko kung basta ano to. Yan yung ibibigay doon sa may information. Tapos yung binigay guys, nag-waiting lang ako ng saglit at ayun na nga guys, tapos na. At saktong-sakto, umalis yung kaibigan ko dahil nga pupunta siya sa police station. Dahil nga guys, kukuha nga siya ng police clearance. Hinabol ko siya kaagad guys dahil tapos na ako. At ayun na nga guys, nahabol ko pa siya. Akala ko'y nakaalis Hindi pa pala siya pumasok dun sa loob guys dahil nga pupunta nga daw siya doon sa yung gumagawa ng Xerox ID guys dahil nga may online nga daw doon. Kailangan daw kasi ng online guys bago makakuha ng police clearance. Kaya ayan, sinamahan ko na rin siya doon guys at mabilis lang naman din. At pagdating namin dito guys, pumila agad siya ng form para sa online clearance. May bayad din dito guys kung alam nyo lang. Pagkatapos siya mag-fill up guys, nakukuha naman kaagad kaya ang bilis lang namin nakabalik dito sa barangay hall. At ako naman kasi kailangan ko bumalik sa barangay hall dahil nga hindi ko pa nakuha yung aking barangay ID. Bali yung hawak ko pala kanina guys is certificate of residency lang pala yun. O diba lutang? At pagdating ko dito agad guys, mabilis lang naman din. Kaya pala 150 yung nabayad ko kanina dahil nga kasama pala yung barangay ID na yun. Tapos yung 50 pesos dyan guys is yun sa certificate of residency. Pagkatapos namin dyan sa barangay hall guys, dumiretso naman kami dito sa may barangay Commonwealth. Bali tapos na pala yung kaibigan ko nito guys, kumuha sa kanyang barangay clearance o kaya itong police clearance. Bali sinamahan na lang pala niya ako guys dito sa may barangay Commonwealth para kumuha ng QCID. At ayun na nga guys, pagdating namin, tanong ako kaagad kung meron pa bang bukas. Sabi ng babae guys, hanggang 100 person lang daw ang limit nila kada araw. Kaya ang ginawa namin guys, umuwi na lang muna kami at kinabukasan na lang kami pupunta. At ayun na nga guys, kinabukasan, pumunta kami nito agad ng maaga para makahabol ako nito. Buti na lang yung kaibigan ko, sinamahan pa rin ako. Bali dito ka na lang pala siya pinatulog sa bahay sa mga oras na yan. Nga maaga kami pumunta dito sa may barangay Commonwealth. 100 person lang kasi ang kailangan guys, kaya kailangan maaga kang pupunta. Sa mga oras na to is alas 6
pa lang yan ng umaga guys, kaya ayan, walang masyadong sasakyan ang dumadaan. At saglit lang namin yan binyahe guys, andito na kaagad kami. At pagkadating ko dito mismo guys, umakyat na ako sa taas kaagad. Baka kasi guys, marami ng taong nakapila. At pagdating ko mismo guys, meron na ngang nakapila dito. Buti na lang talaga guys, hindi pa gaanong kadami, hindi pa abot ng mga 100%. Balik at 12 pala ako guys sa aking number. At ayun na nga guys, tinawag na kaagad kami nito sa may loob. Dahil nga, for the picture na ang person, kaya naghimuta muna ako sa mga time na yan. Konting interview about sa mga ganito ganyan, sa mga identity mo. Pagkatapos dyan guys, release na kaagad itong ID mo. Ang kinaganda ba dito guys, dahil nga 10 years bago siya ma-expire. Ay, salamat! So yun na nga guys, hanggang dito na lang pala yung video na to. Salamat sa panonood. Follow, like, and share. Have a nice day. Bye-bye!